hash browns ng Osave. Napadpad kasi ako ng Osave, tapos naalala ko laging trending sa TikTok yung sa Dali. Kalasa nga daw kasi ng McDonald's. Paano naman kaya tong sa Osave? Sabi kasi nila masarap din daw. Sa pag-uwi ko nga sa bahay, prepare ko na agad. Nagpainit na nga agad ako ng mantika dito. Sakto lang na maprito natin to. May mga yellow-yellow ang konti ang kaya panigurado. Tatalsik yan. Okay, Tam. Sabi sa'yo tatalsik Bali, nagprito lang ako ng 4 nung una. Tapos yung ganyang kulay is pwede na yan. Luto na yan. Pero kung gusto mo naman, yung kagaya nito, pwede rin naman, yung medyo tostado. Tapos, i-drain lang natin yan para matiktik yung excess oil. Ayaw mo naman siguro yung pakiramdam na parang ngumunguya ka na mantika, di ba? Ito na yung hash browns na niluto natin. Sesentensyahan na natin to. Meron nga pala tayong dito, salt and pepper. Either salt tsaka pepper. Bubudburo natin to. Para may lasa naman siya. Yan. Tapos, ketchup. Tomato ketchup. Kayo bahala kung anong gusto niyong sausaw dito. Parang magpabukas Yan. Lagyan natin ang tomato ketchup dito. Tama na yan. Baka mamaya di maubos. Tako mata lang. Ginawa ko dito, yung isa medyo brown. Yung isa naman, tama lang. Tikman muna natin to ng hindi sinasawsaw. Masarap pag may salt pepper. Lasang normal na patatas din kasi ito yung loob niya. Diba? Makikita mo yung patatas talaga sa kanya. Subukan naman natin ng sausaw dito. Wala siyang espesyal na lasa For me, wala siyang espesyal na lasa. Pero pag nilagyan mo siya ng salt and pepper, or kaya either salt lang, kahit wala ng pepper, sige. Sumasarap siya. Lalo na crispy pagkakaprito. Hindi ko lang gaano malasa yung pagiging patatas niya. Damihan pa natin lang. Masarap pag marami. Oops. Mas masarap pag marami yan. Pati ilalim. Po. Nai-enhance yung lasa niya. Salamat sa Iday salt at saka sa ketchup. Wala kasing dali dito
Osave lang ang meron. So, hindi ko alam kung sister company ba sila kasi parang pareho sila. Parang perfect siya kapag meron siyang cheese, ganon, at saka ham. Yung parang gagawin mo siyang sandwich. Next time na lang, yung natira natin, ganon gawin natin. Gusto ko lang kasi siyang tikman ng plain ngayon eh. Ang ganito lang. Hindi masyado masarap, pero pwede na. Mahilig ako sa tostado. Lalo yung mga gilid-gilid. Pero, buti na lang, trinay natin yung saktong luto lang at saka yung may pagkatostado. Bale, for me, mas masarap yung hindi ganun tostado. Kasi yung dito, yung mga gilid niya is medyo lasang sunog na talaga kahit hindi naman sobra. Ganun. Buti na lang, nawawala siya pag sinasawsaw dito.
sa hash brown ng Osave, 50-50 ako. Nag-enjoy ako na hindi masyado nag-enjoy. Kung sa usapang presyohan lang, pwede na siya. And masarap naman siya, gaya nga nung sabi ko, kapag nilagyan mo ng salt and pepper, then i-dip mo siya dito sa tomato ketchup. Pero kung kakainin mo siya alone, hindi mo malasahan yung pagiging patatas masyado eh. Parang masyado siyang matabang. Ano niya yun? Di ba pag french fries, kinain mo, malalasahan mo yung pagiging patatas niya. Pero meron din mga brand ng french fries na hindi mo malasahan yung pagiging patatas. So, parang ganun siya. Hindi mo masyadong malasahan. Pero sabi ko nga, nagagawa naman siya ng paraan. Di ba? Ng yung mga pampalasa natin. Sumasarap na siya. Wag nyo lang gagawin yung kagaya sa isang luto ko na medyo tostado. Mas masarap siya yung tamang luto lang. Yung wala ka pang makikitang parang brown masyado sa paligid ng niluluto mong hash brown. Yun lang. At maraming thank you. Comment kayo kung natikman nyo na ba itong hash brown ng Osave. At kung natikman nyo na din yung sa Dali, ano ba yung mas masarap? Wala kasing Dali dito eh. Pero kung meron lang Dali, sabi kasi nila, kalasa daw ng ano yun, ng McDo. Kaya na-curious ako. Tapos sabi din kasi nila, masarap tong Osave. Ayun. Basta, subscribe nyo na lang ako kung hindi nyo nagustuhan yung video na to. Hit nyo na rin yung notification bell and follow nyo ako sa aking Facebook page tsaka sa TikTok. Yun lamang and see you sa next video.